Ika-83 kabanata. Kinahapunan ay agad na nagpulong ang BOT ng Purip School at kasama na rin dito ang ilang mga guro ng paaralan. Narito rin ang 6 na members ng Purip 8 na pinangunahan ni Helio. Iba ang atmosfera sa loob ng silid na iyon kumpara sa mga dati nilang pagpupulong. Ang lahat kasi ay seryoso at tahimik lang na hinihintay si Sir Kuro. Wala ni isa sa mga ito ang nagsalita o nangumusta tungkol sa nangyari kanina. Napalingon na lang sila nang bumukas na ang pinto ng silid. Pumasok na si Kuro at madilim ang paningin nito na pumunta sa gitna ng mahabang mesang iyon. Isa-isa muna nga niyang pinagmasdan ng bawat isa at pagkatapos ay seryoso itong umupo. Isang mahinang pagtubo ang ginawa nito bago tuluyang magsalita. Magandang hapon sa inyo. Bati niya sa mga nasa loob. Sumagot naman ang lahat ng nasa loob ng isa ring pagbati. Ngunit walang buhay ang boses ng mga ito nang gawin iyon. Ramdam iyon ni Kuro at kahit naman sino ay hindi maiiwasang maramdaman ito. Papalipasin natin ang araw na ito at kinabukasan ay siguro'y dapat na tayong maging handa. Kutob kong marami na ang kinakabahan sa mga posibleng mangyari. Seryosong winika ni Kuro sa mga kasama niya sa loob ng silid na iyon. Mabilis din niyang kinuha ang isang baso sa kanyang harapan at sinalinan iyon ng tubig. Uminom muna si Kuro bago muling magsalita. Totoo ang mga demons at dapat natin silang paghandaan. Dagdag pa ng fireman at napakuyom ng kamao ang ilan sa kanila. Malinaw pa sa alaala ng halos lahat sa kanila ang itsura ng mga demons at ang taglay na aura ng mga ito. Parang ang naramdaman muli nila ang napakalakas na presensya ni Sargus ng oras na iyon. Wala tayong kamalay-malay na tayo pala ay nakasalamuha ng isang napakalakas na demon. Naalala ng lahat si Sargus, isa sa mga board ng school na nire-respeto ng lahat, lalo na ng Purip 8. Sargus. Bunalas ni Helio at bahagyang napakuyom ito ng kamao. Ganoon nga rin ang ilan at naalala pa nila si Rui na isa rin palang demon. Maging si Rui Kreiser ay wala tayong kamalay-malay na kasamahan din ni Sargus. Mahinang sinabi pa ni Kuro. Pero demons din ang nagligtas sa atin, hindi ba? Mahinang wika ni Sir Lack at naalala nila sina Ryzen, Beast at ang namatay na si Speed. Tumango naman si Kuro nang marinig iyon. Naalala niya bigla si Beast nang makita niya ito. Parang may nagbago sa binata at pakiramdam niya ay hindi ito isang demon kung titingnan. Nakita niya sa mga mata nito ang emosyon. Ang emosyong wala sa mga sandaling nakikita niya ito rito noon. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa lahat na demons din ang nagligtas sa atin? Ibig sabihin ba nito, dapat na nilang isipin na masasamang nila lang talaga ang mga demons? Bigla namang sinabi ni Leonora na kanina lang nalaman ang mga nangyari. Nang malaman nga niya ang pagkasawi ni Speed ay ayaw niya itong paniwalaan. Bakit hindi mo sinabi? Para kayo ang kilalanin ng mga tao na tumalo sa kanila? Dagdag pa ng matandaan na nakikitang naging emosyonal. Lalo na nga't wala siyang nagawa man lang sa mga nangyari sa paaralan. Napailing agad si Kuro at humingi ng paumanhin kay Leonora. Ayaw ko munang malaman nila ang lahat. Pero alam ko rin namang malalaman nila sa huli ang totoo. Lalo't marami na ang nakakaalam sa mga nangyari. Muling uminom ng tubig si Sir Kuro. Gusto ko lang magluksa si Beast na nangyari sa kanyang kaibigan. Hindi ko man siya kilala. Pero kung makikita ninyo ang lungkot sa kanyang mga mata kanina, may emosyon ang binatang iyon at kagaya nila, may puso rin ito. Gusto niyang bigyan ng katahimikan ng binatang nagligtas sa kanila. Gusto niyang mapag-isa ito at gusto niyang namnamin muna nito ang pighati. Walang sino man sa kanila ang makakatulong sa binata. Kung sasabihin niya ang buong detalye sa lahat kanina,
ay sigurado siyang dadagsain ng mga taga-ibang syudad ang lungsod ng Purif. Mas lalong darami ang tao rito at marami sa mga estudyante ang gagambalain ng mga tagalabas para lang makakuha ng impormasyon tungkol dito. Isa ito sa dahilan kaya pinauwi na niya ang lahat sa kani-kanilang mga pamilya para magkaroon ng laya ang mga ito mula sa ibang humihingi ng impormasyon. Sasabihin din naman niya ang buong detalye, subalit gusto niyang sa Heroes Assembly ito unang makarating dahil ang mga ito ang may kontrol sa lahat ng syudad. Mas magiging maayos na nilang maipakalat ang mga impormasyon sa lahat upang hindi magkaroon ng iba't ibang espekulasyon. Nagpatuloy nga ang pagpupulong na iyon at opisyal nang isasara ang paaralan pansamantala dahil sa mga nangyari. Pinauwi na rin ni Kuro ang mga faculty ng eskwelahan sa kani-kanilang mga tirahan. Sinabi rin niya na magpalakas ang lahat dahil hindi nila nasisiguro ang mga mangyayari. Base kasi sa impormasyong nasabi ni Ryzen kay Kuro ay may natitira pang 7 oni at malalakas din ito kagaya ni Sargus. Kung sakali man silang atakihin ng mga ito ay siguradong matatalo sila sa isang iglap. Kaya nga bukas na bukas ay hihilingin niya sa Heroes Assembly na ipatawag ang lahat ng bayani sa mundo. Ito ay para mapag-usapan ang matindi nilang pwedeng kaharapin, ang mga masasamang demons. Halos lahat na ng mga estudyante ng Purif ay nag-impake na ng kani-kanilang mga gamit matapos silang maabisuhang papauwiin muna. Sa Hell Dormitory nga ay nakapaghanda na ang mga first years, subalit naman sa lobang lungkot dahil sa pagluluksa kay Speed. Ganoon na rin sa pagkamatay ng ama ni Lasty. Si Lasty nga ay mabilis ding umuwi sa kanila para sabihin sa pamilya niya ang nangyari. Walang lakas ang lahat at naghihintay lang sila sa pagbabalik ni Leonora para sila ay makaalis na. Si Luke, kanina pang walang tibo sa may pinto ng dormitoryo. Hindi pa rin niya paniwala ang wala na si Speed. Hindi niya maiwasang malungkot sa nangyaring iyon. Si Luna nga ay makikita pang umiiyak nang malaman ang nangyaring iyon dahil kasama lang daw niya ito kaninang umaga sa kanilang booth. Naaalala pa nga niya ang mga ngiti at tawa nito habang nagdadala ng pagkain sa kanilang mga customers. Si Odessa naman ay umiiyak din sa balikat ni Claude dahil nalaman niyon. Lahat sila ay imposibleng hindi makikilala si Speed dahil ito ang madalas maingay sa kanila. Ito ang nangunguna sa pakikipagkilala sa bawat isa. Kahit nga may pagkakataong minamaliit nila ito dahil sa taglay nitong aura ay hindi pa rin ito sumukong maging kaibigan sila. Ang pagiging positibo at ang mga ngiti nito ang naaalala nila rito. Parang ang bilis ang nangyari. Namatay ka agad ito nang ganoon na lang. Pero kung sila ay nalulungkot sa nangyari kay Speed, alam naman nila kung sino ang labis na nakakaramdam nito. Sa unang pagkakataon ay nakita nilang umiiyak si Beast sa harapan ng bangkay ng kaibigan nito. Napakuyom na lang nga ng kamao si Freya habang nakaupo sa gilid ng pinto ng silid ni Beast. Kanina pa siyang narito at naririnig niya ang hagulhol ng binata. Maging siya ay hindi maiwasang malungkot para rito. Ang kamatayan lang pala ng kaibigan nito ang magpapaiyak dito. Ang masakit na pangyayari pa lang ito ang magbibigay ng emosyon sa lalaking inakala niyang wala nito. Magiging okay ka rin, Beast. Mahinang winika ni Freya na yumuko habang nakapatong ang ulo sa kanyang tuhod. Napagdesisyonan niyang hintayin lumabas ang binata sa silid nito. Hihintayin niya ito, maging matagal man ang pag-alis nito rito. Nang makabalik si Leonora sa dormitoryo ay nagsimula na siyang magpaalam sa mga estudyanteng naghihintay sa kanya. Unti-unti na nagsialisan ang mga ito. Ang ilan nga ay may mga sundo pa mula sa kanilang mga magulang. Sina Odessa, Claude at Silva ay magkakasama namang umalis. Iisa naman ang kanilang sasakyan para makauwi kaya nagsabay na lang sila. Gusto pa nga sana nilang puntahan si Beast, subalit mas pinili na lang nilang huwag na lang itong gawin. Freya, maaari ka nang pumunta sa iyong amang si Kuro. Tiyak akong hinihintay ka niya sa faculty building. Wika ng matanda sa dalagang nakaupo sa harapan ng silid ni Beast. Tiningnan lang ng dalaga si Leonora. Kaibigan mo ba si Beast? Ako na ang bahala sa kanya. Kailangan mo nang magpahinga, Freya.
Wika pa ni Leonora at dito na dahan-dahang tumayo si Freya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa tuyong labi ng dalaga. Nang mapansin ito ni Leonora ay may kaunting pagkagulat siya rito. Parang may kung ano sa dalaga na hindi niya nakikita madalas. Simula ngayon madam, kaibigan na ako ni Beast, sa ayaw man po niya o sa gusto. Pagkasabi noon ni Freya ay siya naman paglakad ni Beast na nabuksan na pala ang pinto ng silid nito nang hindi niya nalalaman. Aalis na po ako Madam Leonora. Seryosong winika ng kalbo ng si Beast. Tumingin pa ito sa matanda. Gusto pa sana niyang samahan si Speed hanggang sa mailibing ito, subalit mas malulungkot siya lalo kung makikita niya ito. Gusto muna niyang maglagi sa gubat para maging komportable. Naalala pa niya ang sinabi ni Sir Kuro sa kanya kanina. Kahit na isa kang demon, malaya ka pa rin gawin ang gusto mo Beast hanggat hindi ka nananakit ng mga inosente rito sa syudad. Makikita ang dala na ni Beast ang gamit nila ni Speed. Nakalagay ito sa isang malaking sako at nakasukbit ito sa kanyang balikat. Si Freya nga ay bahagyang nahiya sa binata nang ito ay makita. Bahagyan namang kumuha ng hangin si Beast at pumayo ng maayos sa harapan ni Leonora. Sa kabila ng lungkot at sakit ng kanyang kalooban, malinaw naman niyang nakikita sa kanyang isip ang masayang ngiti ng kanyang kaibigang si Speed. Hindi ito ang katapusan ng kanyang buhay dahil sa mga itinuro at ikinuwento ni Speed sa kanya noon ay may isang bahagi sa kanyang sarili ang kumawala. Maraming salamat po, Madam Leonora. Malakas na wika ni Beast na nakuha pang yumuko sa harapan ng matanda. Si Leonora ay nabigla nang makita at marinig iyon. Si Freya naman nga ay ganoon din. Hindi ito si Beast. Sigurado silang hindi ito ang binatang nakilala nila noong unang araw ng pasukan sa Purif School. Magiging okay rin po ako at sa pagbabalik ko rito, magiging mabuti na akong individual. Dagdag pa ni Beast na sa pagtunghay sa dalawa ay marahang umalpas ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kasama nito ay ang kaunting pagsilay ng malungkot nitong ngiti. Kumuyom ang kamao ni Beast at pagkatapos ay kalmadong naglakad patungo sa labas ng dormitoryo. Iniwanan niya ang dalawa sa loob na natameme. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi maiwasan ni Leonora na mapangiti sa nakita sa binata. Para itong isang bagong alpas na nilalang. Para itong isang bagong sibol na magsisimulang umusbong at yumabong. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Speed dito. Pero sigurado ang matanda na ito ang dahilan ng hindi maipaliwanag na pagbabago ng binata. Hindi nito hinayaang lamunin ang sarili ng kalungkutan. Bagkus, ginamit niya ito upang ihanda ang sarili sa isang panibagong pakikipagsapalaran. Ano Freya? Hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Mahinang wika ng matanda habang tinatapik ang balikat ng dalaga sa kanyang tabi. Nagdilim ang paningin ni Freya nang marinig iyon. Kagaya ng dati, nilampasan na naman siya ni Beast at hindi niya ito nagustuhan. Kaya nga, mabilis niyang hinabol ito sa paglabas nito. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang baliwalain pa siya nito. Kaya naman pinagliyab niya ang kanyang kamay at pinalabas ang kanyang asul na apoy sa kanyang kanang palad. Pagkatapos ay buong lakas na ibinato sa likod ng walang kamalay-malay na si Beast. Isang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa harapan ng dormitoryo. Si Leonora nga ay biglang napalabas ng hindi inaasahan dahil doon. Napatigil tuloy si Beast na paglalakad nang matupok ang kanyang daladala dahil doon. Hindi kasi niya namalayan na may paparating palang apoy sa kanya. Hoy, Beast! Malakas sa tawag ni Freya sa binata. Dito nga ay biglang umihip ang hindi kalakas ang hangin at ang apoy ni Freya sa likod ni Beast ay napayid. Tandaan mo, magiging okay rin ang lahat. Sa oras na magkita ulit tayo, gusto kong labanan mo ako sa isang tagisan. Muli na ngang naglakad si Beast nang marinig iyon. Hindi nga niya pinansin ang dalaga. Hindi mo na naman ako pinapansin, mahina nitong sinabi. Subalit nakita niya ang dahang-dahang pagtaas ng kanang kamay ni Beast. Isang thumbs up mula sa binata ang kanyang nakuha na kusang nagpagalaw ng kanyang mga labi. Pinilit ni Freya na hindi mapangiti, ngunit hindi niya ito napigilan. Sa simpleng ginawa ng binata ay nagawa siya nitong pangitiin at sapat na iyon
para malamang magiging okay rin ito sa kabila ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Bumalik si Beast sa dati niyang tahanan, ang kagubatan. Nilamon na nga ng dilim ang kalangitan. At ito ang pinakamalungkot na gabing mararanasan niya. Paalam, Speed. Mahina niyang sinabi sa hangin habang nakasandal sa isang malaking katawan ng isang puno. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing simula bukas ay isang bagong Beast ang magigising. Unti-unti nang mag-iiba ang kanyang pagkatao para sa namatay niyang kaibigan. Ika-84 na kabanata. Kinabukasan, isang araw ang nakakalipas sa Purif City. Maagang tumungo si Kuro na kasama ang iba pang mga heroes ng syudad. May ilan din namang naiwanan para magbantay sa lungsod dahil may posibilidad pa rin na sila ay salakayin ng kanilang mga kalaban. Hindi naligtas ang mundo. Sambit ni Kuro, ito ang kanyang pahuling salita sa mga heroes na maiiwan sa Purif City. Kailangan nilang magbiyahe patungo sa Hulk City dahil nga namatay si Luther na siyang kanilang teleporter sa mga ganitong klaseng paglalakbay. Ang pagsakay nga sa tren ang pinakamabilis na maaari nilang sakyan papunta rito. Kumokonekta kasi ang release nito sa 8 syudad ng mundo. Kailangan din nilang maging alerto sa kanilang paglalakbay sapagkat mga demons ang kanilang kasama rito. May posibilidad kasi na anumang oras ay bigla silang atakihin. Natitiyak na ngang maraming magbabago sa paligid sa oras na matapos ang pagpupulong na dadaluhan ni Kuro na siya mismo ang humiling sa assembly. Kung ano man iyon ay tiyak na babaguhin nito ang pananaw ng karamihan. Sa malaking gusali sa Hulk City na kumikinang tuwing matatamahan ng sinag ng araw ay nagsimula ng magdatingan ang ilang mga malalakas na heroes ng mundo. Karamihan ng nasa top 20 ay pupunta dahil sa pagtuklas ng lahing hindi nila akalaing nag-i-exist. Malakas ba talaga ang mga demons? Kung pagbabasehan ko ang nakasulat sa libro, tila yata imposibleng matalo ito sa Purif City. Wika ng isang matipunong lalaki na nasa edad 40. Nakasuot ito ng puting Amerikana at putiring pantalon. Blonde ang buhok nito at makikita ang mga kumikinang nitong mga singsing sa magkabila nitong mga kamay. Nakasuot pa nga ito ng shades at nang ngumiti ito ay kumislap ang pangil nitong isang ginto. Siguro ang makakasagot niyan. Mahina namang sinabi ng isang babaeng balingkinita ng katawan. Nasa edad 30 na ito at nakasuot ng pulang kasuotan. Maayos ding nakaikot ang buhok nito na tinuhuga ng 2 chopstick. Gumagalaw rin ang balakang nitong kasunod-sunod sa mata ng kalalakihan habang naglalakad na suot-suot ang isang sapatos na may ilang pulgadang takong. Kumikisla pa nga ang pilik mata nito habang namamaypay gamit ang isang mukhang mamahaling abanikong pula sa kanyang pagdating sa gusali. Magandang umaga, magandang umaga. Nakarinig naman ang mga nagdatingang heroes ng masiglang pagbati mula sa kanilang likuran. Kilala na nila kung sino ito. Ito lang naman ang pinakamagiliw kapag nagkakaroon ng ganitong pagkikita ang mga malalakas na bayani ng mundo. Magandang umaga sa iyo, Miss Nayin. Ngiting-ngiti ang binatang singkitang mata sa babaeng nakapula. Napapasayaw pa nga ang mga paa nito habang sinasabayan sa paglalakad ang magandang hero na iyon. Umalis ka rito, Shin. Mahinang sinabi ng babaeng hero at dito ay sinamaan niya ng tingin ang binatang nasa edad 25. Nawala sandali ang kasiglahan ni Shin at nginisian si Nayin. Hindi ka na mabiro, Nayin. Tanggapin mo na lang kasi na naungusan na kita sa rankings. Bulong pa nito na ikinaseryoso ng dalaga. Balak nga sanang hampasin ni Nayin ang makulit at mapagbirong si Shin gamit ang pamaypay niya, subalit ikinalma niya ang kanyang sarili at mas piniling hindi na ito pansinin. Pinilit niyang maging profesional, lalo't maraming mga kamera ang nakatutok sa kanilang pagdating sa building ng Heroes Assembly. Pasalamat ka, maraming media rito. Inis na winika ni Nayin sa kanyang sarili habang nakangiting naglalakad na kumakaway sa bawat kamera
na kanyang malalampasan. Alas 8 na ng umaga nang sandaling iyon sa Health City at karamihan ng mga heroes mula sa malalapit na syudad dito ay nagdatingan na. Maya-maya nga ay nagsigawan na ang crowd sa labas ng building nang mula sa itaas ay isang hero ang dumating. Sa paglapag nito ay siya naman pag-ihip ng hindi kalakasang hangin sa paligid. Nakasuot ito ng isang simpleng kasuotan at wala itong kakulo-kulerete sa katawan. Idol Dragon! 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 Ito ang maririnig sa crowd nang dumating ang hero na iyon. Nasa edad 30 na ito at makikita ang matipuno rin ang pangangatawan. Matikas din itong pumayo at sa paglakad nito ay mararamdaman kaagad na malakas ito dahil sa malakas na dating nito. Siya ay ang number 1 hero ng mundo sa kasalukuyan. Ang hero na binansagang dragon dahil sa ability nito. Napatingin nga rin ang lahat ng heroes sa pagdating nito. Tila ba naging sentro ito ng atraksyon sa harapan ng gusali. Seryoso nga itong naglakad patungo sa loob at kasabay noon na yung pagsigaw ng napakarami nitong tagahanga. Number 1 hero? Mahina namang sinabi ng isang lalaking kaedadin din ito na makikita ang may daladalang espada sa likuran nito. Pinagmasdan niya ang likod ng number 1 hero. Nasa unahan niya ito at bahagya na lang siyang napakuyom ng kamao dito. Pati ba sa pagpasok sa loob ay mas mangunguna ka pa rin sa akin, Meet? Sabi ng lalaking may espada sa sarili na mas binilisan ng paglalakad at pagkatapos ay nilampasan niya ng nakataas noo ang number 1 hero sa pagpasok nito sa loob ng gusali. Ilang oras pa ang nakalipas at dumating na rin dito si Kuro na kaagad na dinumog ng media. Kanya-kanya rin ang marami sa pagkuha ng litrato. Sa mga kasama nitong may mga hawak na mga nakaposas na mga individual, ang mga demons. Mabilis namang tinungo ni Ryzen ang kagubatan kung saan nakatira si Beast. Matapos kasi ang nangyari rito kahapon ay hindi na ito nagpakita pa. Si Speed naman ay agad ding maiilibing sapagkat walang sumagot sa bahay nito sa pagtawag na ginawa ng paaralan. Kailangan kong makausap si Beast, sabi ni Ryzen sa sarili na mabilis pinasok ang kagubatan. Hindi niya maramdaman ang presensya ng kanyang hinahanap pero malakas ang kutob niyang nandito ito. Naang mga oras na iyon, si Beast ay kasalukuyang nasa harapan ng isang talon na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Mabilis nga siyang pumunta sa ilalim ng bumabagsak na malamig na tubig matapos maghubad ng pangitaas. Ang kanyang mga benda nga sa katawan ay kanya na ring pinagtatanggal dahil wala na naman siyang nararamdamang sakit ng umagang iyon. Bago nga niya ilagay ang kanyang likod sa bumabagsak na malaking volume ng tubig ay napatingin siya sandali sa tabi ng talon na iyon sa ibabaw ng ilang malalaking bato. Nakikita niya ang masaya nilang pamimingwit ng isda ni Speed dito dati. Bahagya siyang umiling at sinimulan na ang kanyang panimulang pagsasanay. Dito nga ay kalmado niyang pinakaramdaman ng malakas sa pagbagsak ng malamig na tubig sa kanyang likod. Ramdam niya ang puwersa noon pero hindi siya nagpatinag doon. Isang oras siyang namalagi sa lugar na iyon. Sa kabila ng lamig at puwersa ng tubig na bumabagsak sa kanya ay wala lang ito para sa kanya dahil isa itong pagsasanay. Pagkatapos naman doon ni Beast ay mabilis siyang tumalon sa tubig at lumangoy sa ilalim. Pagkaultaw nga niya ay isang isda na ang kanyang hawak-hawak. Mabilis siyang nagawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkukuskus ng 2 tuyong mga kahoy. Nilagyan niya rin ang bahaging pinagkikiskisan ng mga tuyong dahon at maya-maya nga ay nagningas na ito. Inihaw niya ang isda at maganang kinain iyon. Kasabay noon ay narinig niya bigla ang boses ni Speed na masaya ring kumakain ng isda. Ang sarap nito, Beast. Ilang minuto si Beast na mahinga at pagkatapos ay tumayo na ito at kinuha ang isang mahabang patpat sa may tabi ng katubigan doon. Sa kanyang paglalakad ay siya naman pagsabay sa kanya ng ilang mababangis na hayop doon. Kasabay rin noon ay ang biglang paggalaw ng paningin ng binata sapagkat may naramdaman siyang paparating mula sa kanyang likuran. Ang mga paa ni Beast ay marahang gumalaw at umikot ng malumanay. Nakita ng binata ang paparating sa kanyang isang bilog na troso. Kalmado lang itong iniwasan ng binata at pagkatapos ay buong lakas at tumalon patungo sa isang sanga ng isang puno roon.
Bumaon sa lupa ang malaking troso na bumulusok patungo sa kanya at dito alamin niya kung saan ito nagmula. Pagkalapag niya sa sanga ay mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata at ganoon din ang kanyang pangamoy. Sa isang iglap ay agad niyang nakita ang pinagmulan ng umatake sa kanya. Isang mataas at malayong pagtalo ng ginawa ni Beast. Dumapo siya sa isang sanga at pagkatapos ay muling tumalon. Sa pagtapak nga niya sa sunod na sanga ay siya namang kanyang mabilis sa paglalaho na ikinaalarma ng nilalang na umatake sa kanya. Nasaan iyon? Bulalas ng isang babaeng kulot at morena. Nakikitang nagkukubre ito sa isang mayabong na mga dahon sa isa sa mga punong naroon. Dahil nasa kagubatan na si Beast, walang kahirap-hirap nitong nahanap ang salarin. Dito nga ay ginulat niya ito sa pamamagitan ng isang sorpresang suntok. Kumawala ang hangin nang biglang naglaho ang dalagang iyon. Nagawa pa rin itong maiwasan iyon. Kasunod nga noon na yung mabilis sa pagkawala rin ito sa kanyang harapan. Dito nga ay naging kahoy ang dalawang mga bisig ng dalaga. Pagkatapos ay binigyan niya ng isang mabilis at biglaang kamao si Beast. Subalit, nakaiwas din ang binata. Mabilis na yumuko si Beast dahilan upang maging bukas ang depensa ng kanyang sorpresang kalaban. Muling kumawala ang hangin sa paligid at si Beast ay mabilis na ikinuyom ang mga palad. Dito na nga niya binitawan ang isang malakas na suntok patungo sa sikmura ng dalaga. Naiwasan muli ito ng dalaga at pagkatapos ay bahagyang nagkatinginan ang dalawa. Iyan na ba ang pinakamabilis mo? Nakangising tanong ng dalaga na naging dahilan upang si Beast ay mapatalon palayo habang nakatingin dito. Dito ay seryoso niyang pinagmasdan ang dalagang morenang may kulot na buhok. Pinakiramdaman ito ni Beast at pagkatapos ay napangisi na lamang siya dahil malakas ang babaeng ito. Sino ka at anong kailangan mo? Mula sa kung saan ay bigla itong naitanong ni Beast. Sa sandali namang iyon ay makikitang kumalma ang babaeng kanina kinalaban niya. Gusto kong ikwento mo sa akin ang nangyari rito kahapon. Kung paano ninyo natalo ang mga demons. Pagkasabi ng dalaga dito, ay siya naman pagdating ni Ryzen na dito rin kaagad unang napatingin sapagkat kakilala niya ito. Anong ginagawa mo rito, Scarlett? Pagkatanong ni Ryzen dito, ay siya ring paglapag niya sa harapan ng babaeng iyon.